Ito yung isa sa madalas na ginagawa ko lalo kapag nagbubuo ng project bike. Yung mga piyesang pwede pang pakinabangan, ginagawan ko pa ng diskarte. Yung akala mong wala nang pakinabang pero mapapakinabangan mo pa. Ito na nga pala yung update sa pagbubuo ko ng nabili kong napabayaan na Honda Wave S125. At ngayong araw nga pala medyo mapapalaban na naman sa matindihang paglilinis tsaka pagpipintura. Sa dami kasi ng kailangan piyesang palitan dito, nakalimutan ko nang ayusin yung iba. Lahat kasi ng piyesang pwede pang pakinabangan, lalo dito sa mga bakal, gagawin ko ng diskarte para magamit ko pa ulit. At sinimulan ko nga pala dito sa gas tank, tinanggal ko yung lumang pintura nito. At pagkatapos ko nga pala to pahiran ng strip saw, ginamitan ko naman ng steel wool para matanggal yung mga pintura dito sa gilid. At noong natanggal ko nga pala yung pintura, ito yung bumungad sa akin. Grabe talaga, sobrang kalawang na rin ito. Bali na repaint na nga pala to, kaya medyo mahirap na rin tanggalin yung lumang pintura. Mukhang rekta buga lang yung ginawa rito, puro kalawang kasi yung loob, parang hindi na nilinis. Kaya kailangan talaga laanan na mahabang oras para lang matanggal tong mga kalawang bago natin pipinturahan. Kaya niready ko na nga pala tong liha, bali mano-mano ko nga pala tong kukuskusin hanggat sa matanggal ko yung mga kalawang. Ito yung pinaka nakakapagod na parte, lalo sa pagbubuo ng project bike, lalo na yung puro kalawangin. Kaya minsan parang wala akong nagagawa sa isang video, pero sa totoo lang, mahabang oras kasi talaga yung kailangan sa ganitong gawain. Pero siguradong worth it lahat ng pagod kapag nakita mong halos bago na lahat ng tinrabaho mo. Sinimulan ko nga pala sa pag-i-spray ng surfacer, bali ito yung gagamitin natin na pinaka-primer. Medyo kinapalan ko na nga rin pala yung pagbubuga, hindi na natin tinipid para mas gumanda yung resulta nito, tsaka lalong mas makapit yung pintura. Hindi pang professional yung galawang ginawa natin dito, pero masasabi mong okay din naman yung kinalabasan. At makalipas nga pala yung second coat ng primer, saka ako nga pala isinunod tong kulay black. Inuna ko nga palang tirahin dyan yung mga gilid-gilid, saka natin bubugahan dito sa may gitna. Idinamay ko na nga rin palang i-repaint pati itong handlebar. Grabe rin kasi sobrang kalawang nito sa loob. Mukhang minadali kasi ito dating pinturahan noon, kaya siguro hindi na tinanggal yung kalawang. Ang problema lang sa ganun diskarte, siguradong hindi pang matagalan, pansamantagal lang. Kung sana kasi nga angat yung pintura, lalo kapag kumapal lalo yung kalawang sa loob, kaya siguradong matatanggal din lahat. At makalipas nga pala ang halos 2 oras na pagpapatuyo tsaka pagpipintura, ito na nga pala yung kinalabasan ng pininturahan natin. Dahil medyo mainit yung panahon ngayon, sinamantala ko, binilad ko muna sa arawan yung mga pininturahan ko, saka ulit tayo magkakabit ng ibang pyesa. Kinabitan ko na nga pala to ng preno sa likod, inuna ko ikinabit yung brake arm, tapos itong brake rod. Tapos nung naikabit ko na nga pala lahat, saka ako tinesting kung sakto lang ba yung pagkaka-adjust ko. Konting paikot lang sa gulong, tapos sabay tapak dito sa preno, buti na lang kumakagat na. So ayun, bumili nga pala tayo ng bagong tipos. Ito yung ikakabit natin dito dahil may tama kasi ito dito sa may bandang dulo. Kapag naglalagay tayo ng fender B, tumatama dito sa head. At habang nagkakabit nga pala ako ng pyesa kahapon, napansin kong tumatama yung fender B dito sa may bandang head. Siguradong may tama yung tipos. Buti na lang may nakita akong nagbebenta sa marketplace, kaya binili ko na rin agad. Tinanggal ko na rin yung lock nitong lumang tipos. Medyo mapula pa nga pala yung grasa nito, parang halos bagong pahid lang din. Nakita ko nga pala yung condition ng knuckle bearing, mukhang ito yung pinapalitan ng dating may-ari. Pero siguro wala siyang nakitang nagbebenta ng tipos, kaya ginawa niyang as is na lang. Kaya siguro to naka-dolphin fender dati dahil yung fender B tumatama dito sa head, kaya ganun na lang ginawang diskarte. Bale, bago ko nga pala ilalagay itong nabili kong tipos, nilagyan ko muna ng grasa tong natirang knuckle bearing. Okay pa naman kasi yung condition, kaya grasa lang yung nilagay ko. Sinalpa ko na nga rin pala yung ring nito, pati yung lock dito sa may ibabaw. Dahil medyo matigas yan, hindi kayang ikutin ng kamay, kumuha nga pala ako ng flat screw, saka ako pinalo para lang humigpit tong lock. At para mas mahigpitan ko nga pala tong lock dito sa may taas, gumamit na nga pala ako ng vice grip. Medyo malaki kasi yung nut niyan, wala akong ganyang sukat. At makalipas lang ilang minutong paghihigpit, okay na nga pala yung pagkaka-adjust. Hindi ko na nga pala binaklas yung gulong dito sa front shock, nakakailang baklas na rin kasi to. Medyo mabigat lang talaga, pero kaya naman ipasok dito sa butas ng tipos. Kinalog-kalog ko nga lang pala ng bahagya para sumagad dito sa itaas. Tapos nung nasipat ko na nga pala yung pinakakanal nitong shock, saka ako pinasukan ng tornilyo sa loob. Hindi na nga rin pala ako nagbaba ng shock dito sa harapan, saktong-sakto lang kasi yung tindigan nito. Baka kasi maging tipaklong tignan, lalo't mataas yung likuran ko. Kaya nung napantay ko na nga pala dito sa magkabilaan, saka ako nga pala isinalpak yung mga tornilyo, hinigpitan ko na rin maigi. Natuyo na nga rin pala yung pininturahan nating handlebar, kaya pinagduktong ko na ulit to. May 2 tornilyuhan lang yan dito sa may taas, tapos meron din sa may baba. At kusa na nga rin pala nahuhulog yung susi nito kahit nakakabit, kaya binilihan ko na rin ng bagong susian. Siguradong masakit kasi sa ulo, lalo kapag nawalan ka ng susi habang nagdadrive. May 2 tornilyuhan lang yan dito sa may gilid na nakalubog, yan lang yung kinabit ko. Tapos isinalpak ko na nga rin pala yung pinagdugtong natin na handlebar dito, bali disalpak lang yan. Tapos yung pinakalak nga pala niyan, dito nakakonekta sa butas ng
tipos. Isinalpa ko na nga rin pala yung fender B. Kung makikita nyo, hindi na nga pala yung tumatama dito sa head. Tapos ikinabit ko na nga rin pala yung 3 tornilyo dito sa ilalim. Buti na lang medyo may natira pang space, kaya kahit papano nahigpitan ko pa. Kung nagkataon, siguradong pang 5 beses na mababaklas yung gulong. Kaya nung nailapat ko na nga palang maigi tong fender B, kinuha ko na rin tong front fender. Ito naman yung tinornilyo ko. Natuyo na nga palang maigi yung gas tank, kaya nilagay ko muna dito sa taas. Dahil hindi pa nga pala dumadating yung bagong shock na ikakabit natin sa likuran, kaya hindi ko pa rin masimulan ikabit yung ibang kaha. Mahirap kasi magpaulit-ulit, lalo kapag pairings yung ikakabit, baka magasgasan. Kaya kung ano muna yung pyesang pwede natin ikabit, yun muna yung nilalagay ko. Halos lahat din naman kasi ng pyesang kailangan ko, nandito na rin sa akin. Magkakaproblema lang talaga, lalo kapag sabla yung nabili kong pyesa at hindi tugma dito sa ikakabit natin. Kaya inisa-isa ko na nga pala i-unbox yung ibang pyesa para malaman kung all goods ba yung condition, para habang maaga makabili tayo ng pamalit kung sakaling may problema. Para sa mga susunod na video natin, wala nang delay, tuloy-tuloy na. Tapos ayun nga pala, bago natin tapusin tong video na to, dahil 5 days na lang, ibibigay na pala natin to si Project Lolo Saki. Ayan, napaka-pogi, no? Medyo inaalikabok lang kasi hindi natin to nalalabas. So 5 araw na lang, ibibigay na natin yan sa mga nagtatanong kung paano ba kayo magkakaroon ng chance sa mapili or manalo nitong Kawasaki HD3. Napaka-basic lang. Dapat syempre masipag kayo mag-engage dito sa page, tapos i-download yung game app na nandito sa comment section, right? So ayun, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na game na dapat nyong i-download at install para magkaroon nga kayo ng chance sa manalo nitong Kawasaki HD3. So napaka-basic lang naman itong i-download, nandito na sa comment section yung download link. Then kapag ka na-download nyo na, syempre i-install nyo na rin. Ito yung makikita nyong homepage nitong game. Kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register. Ayan, ilagay nyo lang yung details nyo, contact number, password, and then yung OTP na isi-send sa inyo. Kapag okay na yan, i-confirm nyo lang. Punta na kayo dito sa login. Ayan. So, eto na yung makikita nyo dito sa Aurora Game. Marami nagtatanong sa akin kung legit nga ba tong game na to. Yes po, legit, paying up po to. Kapag ka nanalo kayo dito, meron at meron talaga kayong mawi-withdraw sa Gcash nyo. So sa mga magtatanong kung paano ba kumita rito kung sakaling ayaw nyo tumaya or kung ayaw nyo maglaro, i-click nyo lang tong Be Our Agent. Tapos click mo tong may referral, i-copy mo lang tong link na to. So ito, link mo yan. Kapag share mo yan, tapos dinownload ng iba, tapos naglaro sila, at pag nag-top up sila, automatic yan, may makukuha kang commission dito. So okay, diba? Kung ayaw nyo maglaro, ayan, pwede nyo itong pagkakitaan. Tapos paano naman kung pumaldo na kayo, let's say, tumama na kayo rito ng 1K, 2K, 3K. Siyempre, mas maganda niyan since libangan lang naman to. Kung sinwerte kayo, i-click mo na tong withdraw. Ayan, tapos ilagay mo dyan kung magkano yung gusto mong i-withdraw para hindi na mabawi. And sa mga magtatanong kung paano nga ba maglalagay ng pera rito, kung meron kayong 100 na extra, 150, 200, yan, nasa sa inyo yan. Ito, click mo lang tong wallet. Ayan, pili ka lang kung 100, 200, 500, or 1,000 pesos. So, depende sa inyo yan. Pero ako kasi libangan ko lang talaga to. Kumbaga, pampalipas oras. At take note ha, bawal na bawal to sa minor. Sample game ng mga games na meron dito. Ito yung madalas kong nilalaro rito. Dragon versus Tiger. Kasi basic lang manalo rito eh. Quick start. Tapos ayan, ito yung itsura nitong game. Mamimili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo itaya. Pwedeng 5 piso, 10 piso, 20, 50, 100, or 500 pesos. Tapos pipili lang kayo kung Dragon or Tiger yung tatayaan nyo. Real time yan, kapag tumama yung baraha nyo, kung ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo. So taya tayo 10 piso dito sa Tiger. So ayan, kapag tumama yan, automatic dito madadagdag sa gold coins nyan. So di ba ganun lang ka basic, panalo na tayo ng 10 piso, syempre mag-out na tayo, baka matalo ulit. So ayan, di ba? Ganun lang kasimple maglaro rito. Ulitin ko, kung gusto nyong magkaroon ng chance na manalo nitong Kawasaki HD3, sa September 17 na ako pipili ng bibigyan natin yan. Wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-download nyo na tong Aurora Game, right? So ayun na nga, mag-update muna tayo ng nagawa natin para dito ngayon sa Day 6 nito ni Project Bilog. So eto, kahit pa paano naman may mga nadagdag tayo na pyesa na ikabit ngayon. Magpapalit kasi tayo ng shock dahil medyo maliit kasi to. 270mm lang tong nakasalpak dito, kaya medyo nakangat yung gulong, lowered siya. So magpapalit kasi tayo dito ng at least 330mm para mas maganda tignan, tsaka para hindi na rin tumama dito sa rear fender natin, kasi ito malaki talaga yung sasabit niyan dito. So pansamantala dito muna nagtatapos tong day 6 nito ni Project Bilog.
Pero tingin ko bukas sa day 7, marami tayong maisasalpak dito. Kaya sa mga nag-aabang na magiging resulta nito, kita-kits tayo bukas sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.